Pinakamagaling po kayo. Pinuno na po kayo sa kanluran. Bakit pa po kayo pupunta sa silangan? Ang bayan ng liwanag sa silangan ay nagtatago ng pinakamalakas na sandata. Ang apoy ng bayan teknik. Lahat ng sandata sa mundo ay wala sa kalingkingan nito. Ganitong sandata ay dapat sa akin. Mga dayo, huwag na kayo magpatuloy. Walang daan sa bundok. Anong ginagawa nila? Ang weird nila. Binuksan ang bundok! Binuksan ang bundok! Binuksan ang bundok! Ala! May dana! Pwede ka nang pumunta sa nobya mo! Ala! Itinatag ang bayan gamit ang apoy ng bayan teknik. Gawa sa 1,000 taong bakal ang haligang ito. Ang tanging nakapag-score ng apoy ng bayan teknik, ang pinili ng tadhana, ang makakapagising sa kaluluwa ng dragon at gawing ginto. Pero 1,000 taon na ang lumipas, walang sinuman sa bayan ang nakapag-score nito. Ngayong paparating si Bruno Maligno, nasaan kaya ang pinili ng tadhana? Si Miguel, yang walang kwenta, nag-iensayo pa rin ang patago. Bitawan ako. Ako, si Paulo. Sa lakas at talento, ako ang pinakamagaling sa bayan. Pati ang pinuno, gusto akong maging manugak. Kung bilang dahil sa matandang pinuno na ikaw daw ang pinili ng tadhana at pinilit ang kasal nyo ni Maricel. Ako, sanang fiancé niya. Laban, pinili ng tadhana. Pakita mo sa akin ang apoy ng bayan. Teknik mo. Gago! Higil! Higo! Pinatatanggol mo pa siya? Anak ka ng pinuno. Si Miguel, 20 taon na, ni basic technique di matutunan. Isang basurang laging nagtatago sa likod mo. Hindi siya ang pinili ng tadhana. Ako, si Paulo, ang haligi ng bayan. At ako, ang pinakabagay sa'yo. Ano po nakita ni ate sa kanya? Ikaw! Kahit walang talento si Miguel, fiancé ko pa rin siya. Ako, si Maricel, ang sandalan niya. Sa susunod, sinumang mang-api sa kanya ay kalaban ko. Sige, tingnan natin hanggang kailan mo siya poprotektahan. Maricel, anak ka ng pinuno. Pinagtatawanan ka dahil sa akin. Ikaw, huwag mo na akong asikasuhin. Galing ako sa ibang bayan. Nahanap ko para sa iyo mga basic technique. Sigurado may matutunan ka. Tara! Kung ako nga ang pinili ng tadhana, hindi ba't kaya ako nang harapin si Maricel at protektahan siya habang buhay?
Lolo, may atik po ba? Hindi! Gising na ang dragon! Sumibol ang apoy! Ang bayan matagal nang naghahanap sa pinili ng tadhana. Sa wakas, nagpakita na. 100 taon niyong binantayan ang apoy ng bayan. Ngayon, lumabas kayo. Ano ang dahilan? Lumabas ako. Dahil lumitaw na ang pinili ng tadhana. Malapit nang dumating si Bruno Maligno. Ang pinili na tadhana lang ang makakatalo sa kanya. Maliligtas ang bayan ng liwanag! Pinuno, ngayong lumitaw na ang tunay na pinili ng tadhana, ang mga peking dapat nang umatras, di ba? Napinsala ako ng malubha. Hindi pa ako nakakabawi. Sa mga alagad ko, si Paulo lang ang karapat-dapat na maging susunod na pinuno. Miguel, ikaw at si Maricel ay magkaiba ang kalagayan. Ngayong lumitaw na ang tunay na pinili ng tadhana, wala na ang kasunduan. Ayoko. Miguel, tumayo ka. Tay, hindi ako aatras. Miguel, tara na! Anak ka ng pinuno. Para lang sa basurang yan, sasayangin mo ang pinili ng tadhana at isasakripisyo ang buong bayan. Sa tingin nyo, dapat kong isakripisyo ang lahat para sa bayan. Isang prinsesa na walang pagkakamali. Pero ang saya't sama ng loob ko. Nag-alala ba kayo? Sa buong bayan, si Miguel lang ang nag-aalaga sa akin, hindi sa prinsesa. Kahit hindi siya ang pinili ng tadhana, mahal ko pa rin siya. At puprotektahan ko siya habang buhay. Pinatiisan ni Maricel ang lahat para sa akin. Nilabanan niya ang buong bayan para sa akin. Kung uurong pa ako, lalaki pa ba ako? Sujo! Tay! Kahit mahina si Miguel, tapat naman siya kay ate. Kailangan ng bayan ng malakas na tagapagtanggol. Pero kailangan din ni ate ng kaligayahan. Tipunin ang lahat para sa pagsubok. Kapag nahanap na ang tunay na pinili, wala kayong magagawa kundi umatras! Apa! Miguel, sabi ni Lolo, ikaw ang pinili ng tadhana. Protektahan mo raw ang bayan ng 100 taon. Nung pinagkasundo niya tayo, sa kasal, sa totoo lang, sobrang saya ko. Pero kung gaano ako kasaya noon, ganoon din ako kalungkot na yon. Ayaw na ayaw sa'yo ni tatay. Ayaw kanyang manatili. Kung hindi ka ang pinili ng tadhana, wala na akong dahilan para manatili ka. Sabi nila, hamak ako at nagpapakababa. Kaya daw ako kumakapit sa basurang tulad mo. Na yung paparating si Bruno Maligno at lumitaw na ang pinili ng tadhana, nasa panganib ang bayan. Pinipilit nila akong pakasalan ng pinili para malutas ang krisis. Miguel, pagod na ako. Sana ikaw na lang ang pinili ng tadhana. Isa lang naman akong ordinaryong babae. Nasasaktan din ako. Gusto ko ring maprotektahan. Pero mas gusto kong matuto kang lumaban para di ka na maapi. Sorry, Maricel. Kasalanan ko. Tangga. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, ako, si Maricel, ay kusang loob.
Kahit gaano kahirap ang daan, hindi ako susuko. Dahil sa'yo at sa pagprotekta sa'yo, ang pinakamasaya kong karanasan sa buhay. Maricel, papasa ako sa pagsubok. Mula ngayon, ako na ang magpuprotekta sa'yo. Uy, Baya. Nandito ka rin pala. May bayag ka rin pala. Huwag mo kaming bigo ni ate. Pagpupugay, Lolo Mateo! Sinuno? Malapit na si Bruno Maligno sa bayan ng liwanag. Ngayong narito si Lolo Mateo. Tiyak na mahahanap ang pinili ng tadhana. Mga tagapagmana, makinig! Sunod-sunod, lumapit at saktan ang haligi ng 1000 taon. Sinong makapagising sa dragon, siya ang magliligtas sa ating bayan, ang pinili ng tadhana. Hindi siya. Ay, hindi rin. Mga walang kwenta. Tumabi! Walang fokus. Mahina ang loob. Hindi rin. Pero si Kuya, ang piniling tagapagmana ng pinuno, bumigay din. Sino ba talaga ang pinili ng tadhana? Sino pang hindi pa sumubok? Si Miguel pa. Si Miguel, ang huling pagkakataon niya. Kailangan ko siyang tulungan. Kalokohan! Kahit si Paolo nabigo, paano siya magtatagumpay? Yang walang kwentang si Miguel. Hindi siya karapat-dapat. Umaasa lang sa babae. Isang palamunin ng mahigit 20 taon. Paano niya gigisingin ng dragon? Itinakwil mo si Kuya noon, ate. Buti nga, niloko ka ng basurang yan, na siya ang pinili ng tadhana. Matagal kanyang niloko. Lolo Mateo, sa pagsubok na yon, lahat ay pwedeng sumali. Bakit hindi si Miguel? Miguel, tiwala lang. Kaya mo yan. 20 taon na kung walang kwenta. Pero sino nagsabing hindi makakabangon ng basura? Walang hadlang. Doon nalabas ang tunay. Subukan mo. Kapag nakapasa ako, mapoprotektahan ko na si Maricel. Hindi ko na siya hahayaang masaktan dahil sa akin. Kailangan kong lumakas. Mga daga ng bayan! Narito na ako! Lumuhod kayo! Bruno Maligno! Pinagintuang buntot dragon. Si Miguel Santos, ang pinili ng tadhana. Bruno Maligno, pumasok ka ng walang paalam. Anong pakay mo? Pinuno Manuel, matandang seto, kumusta ka na? Ang bayan daw ay itinaguyod sa sandatahan at nagtatago ng pinakamataas na sandata, ang apoy ng bayan teknik. Ngayon, handa akong ibigay ang mga sikreto na aking nakuha sa paglalakbay sa mundo. Isusukli ko ng pagsulyap sa apoy ng bayan teknik. Palitan. Kapag nakuha mo ang apoy ng bayan, balang araw, uubusin mo ang bayan namin. May paninindigan ako. Kung di kayo naniniwala, magtunggali tayo ngayon. Para di masabing ng api ako, hahayaan kong maging mahina ako. At bibigyan ko kayo ng 70% ng lakas ko. Anggal! Ako ang haharap sa'yo! Ito ang Ikatsay no Bogotsang. Ang lakas ng isang palad lang. Hindi kaya
Alam niya talaga ang lahat ng sandata. Mga bata ng bayan, sino pa ang lalaban sa akin? Polo, ikaw ang pinakamahusay sa amin. Ngayon, para sa bayan, ipakita mo ang ating lakas. Huwag mo akong biguin. Opo. Kita mo, Miguel? Sa puso ng pinuno, ako ang kinabukasan ng bayan. Ang bagay kay Maricel, ang magiging asawa niya. Matandang aso ng kanluran, si Paulo Reyes, ang pinuno ng bayan. Ngayon, kukunin ko ang ulo mo. Si senior brother ay hindi tulad ni Miguel, ang walang kwenta. Nagtatago lang sa babae. Kapag siya na ang lumaban, siguradong itataguyod niya ang bayan. Lolo Mateo, si Paulo Reyes ang minana ko. Siya rin ang pinakamahusay sa mga kabataan. Tiyak na talunin niya si Bruno Maligno. Sunod-sunod na atake. Pang-atake ni Pensa. Senior brother! Ito. Martial arts stick. Ito pala ang top disciple ng Bayan ng Liwanag, ang Hina. Parang babae, ni hindi pa nga ako nakakilos ng maayos. Muli. Arakel! Manuel de la Cruz, ang top disciple na pinagkatiwalaan mo. Ganito lang pala. Di ba hinahanap niyo ang pinili ng tadhana? Palabasin niyo na siya. Baka narinig lang ang pangalan ko. Nagtatago na siya. Ikaw, bayaw. Matatag si Bruno Maligno at may pambihirang lakas pa. Si Paulo Reyes, hindi mo lang umabot ng 10 atake. Magpapakamatay ka ba? Walang kwenta! Anong ginagawa mo? Alis! Pinili ng tadhana. Takot ang ipagtanggol ang apoy ng bayan. Tuwag! Mas mabuti pa na ibigay sakin ang apoy ng bayan para mabuhay ka. Mark, palakihin ka ng bayan. Huwag akong pikuin. Mark. Relax, ate. Hindi ako mahina. Tsaka, kung di ako, si Bayo pa bang nalaban? Ayokong maging bayuda ka pa. Ingat. Tagapagmana ng liwanag, si Mark de la Cruz. Handa akong matuto. Sandata ng bayan, ang ikalimang pinakamalakas sa mundo. Natutunan na ni Mark ang lakas nito. Ngayon, ipapakita sa batang kaluranin ang lakas ng bayan ng liwanag. Ito na ba ang pinakamagaling mong galaw? Bata, di ganyan gamitin ang sandata. Tingnan mo, ito ang tunay na sandata ng bayan. Imposible. Mark! Ginamit ni Bruno ang sandata ng bayan na 17 taon pinaghirapan ni Kuya Mark at tinalo siya. Parehong galaw, pero ang laki ng agwat ng lakas. Ang ikalimang sandata ng bayan. Natutunan ko yan nung 10 taon. At akala mo, tatalunin mo ko niyan? Asa ka. Kung magmamakaawa ka ngayon, palalagpasin kita. Walang duwag sa bayan ng liwanag. Hinding-hindi ko hahayaang ang kamaw ng apoy ay mapunta sa'yo. Mark! Natutunan na ni Bruno ang lahat ng galaw. Pinaglalaruan lang niya si Kuya Mark. Kung ganito, maliban kung ang pinili ng tadhana na may apoy ng bayan teknik ang kumilos, walang makakatalo sa kanya.
Tiyak na mamamatay si kuya. Kapatid ni Maricel si Mark. Isa rin siya sa ilan sa bayan na nag-aalala sa akin. Paano ko siya maililigtas? Apoy ng bayan. Miguel, ikaw ba talaga ang pinili ng tadhana? Hayop ka! Mamatay ka na! Tigil! Unang galaw ng kamao ng apoy. Ang pinili ng tadhana na 100 taon kong hinihintay. Si Miguel Santos niya. Lakas ng kamao ng apoy! May pinili ng tadhana nga pala. Nagawa ang apoy ng bayan technique. Pinili ng tadhana, lumabas ka! Harapin mo ako! Lolo, ako... Ikaw ang pinili ng tadhana, Maricel Bata. Napakaswerte mo. Ang fiancé mo ay magiging isang dragon. Yung suntok kanina, si Miguel Santos yata ang gumawa. Kalokohan. Yung basurang yun. Paano siya magiging pinili ng tadhana? Sayang, isa lang ang alam mo. Kailangan mong matutunan ang buong teknik para talunin si Bruno Maligno. Kapag nalaman nila, tiyak na patay ka. Pinili ng tadhana, lumabas ka! Kapag nagdalawang isip ka pa, sa bawat 3 bilang ko, isang tagabayan ng liwanag ang papatayin ko. Disingin ang dragon, ilabas ang apoy. Tandaan mo, sa haligi ng 1,000 taon, kung di pa namumula ang mata ng dragon at di pa kumpleto ang teknik, huwag kang lilitaw. Bruno Maligno, huwag kang mayabang. Ako ang gumawa ng suntok kanina. Hoy, tanda. Ikaw ang pinili ng tadhana. Bakit di ko alam na natutunan mo ang apoy ng bayan technique? Gusto mong makita? Sige, bibigyan kita. Maricel, ako nga ang pinili ng tadhana. Sa wakas, matututunan ko na ang apoy ng bayan technique. Hindi na ako basurang inaapi. Alam ko, palagi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka na kailangang magtago sa likod ng sinuman. Kaya mo nang protektahan ang sarili mo at ang sinumang gusto mong protektahan. Miguel, kahit isakripisyo ko ang lahat, kahit ang buhay ko pa, tutulungan kita na matutunan ang apoy ng bayan technique para walang mangahas na apihin ka o maliitin ka. Matandang tuso, tapos na ang warm-up. Ngayon, lalabanan na kita. Buong buhay kong iningatan ang apoy ng bayan. Sa wakas, dumating na ang pinili ng tadhana. Anak, ngayon, gagamitin ko ang katawan kong ito para sa'yo. Ang kinabukasan ng bayan ay sa'yo ko na ipinagkakatiwala. Pinuno, nung una, yung demonyo, sa 30% lang ng lakas niya, wala nang pumigil sa kanya. Ngayon, buo na ang lakas niya. Lolo Mateo, kaya niya pa bang manalo? Kaya niya. Kailangang manalo si Lolo Mateo. Ang unang porma ng apoy ng bayan. 50 taon kong pinag-aralan. Ngayon, hayaan mo na. Subukan ang hangganan ko. Wala lang. Kailangan mong matutunan ang buong apoy ng bayan para talunin ako. Pero unang porma lang ang alam mo. Wala nang silbi yan. Miguel, bilis. Mas bilis pa.
Lolo! Lolo! Walang silbi! Ang pinakamalakas ng bayan ay ganyan lang pala. Sino pa? Demonyo! Mapangapi ka! Walang hiya! Mga langgam ng bayan, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Basta't may isa sa inyo na makayanan akong hanggang maubos ang insenso, alis na kami agad. At di na babalik sa silangan sa 100 taon. Kung hindi, ibigay niyo agad ang apoy ng bayan. Mga tagapagmana! Ang papatay kay Bruno Maligno, siya ang susunod na pinuno. Sinong lalaban? Isandaang taon na ang bayan ng liwanag. Mas mabuti pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod. Paulo, laban! Pinuno, sugatan na po ako. Pag umakyat po ako ngayon, parang nagpapakamatay lang po ako. Tumahimik ka, Paulo! Ikaw ang unang alagad na pinalaki ko. Pinapalaban kita! Hold po! Sumusuko na! Maawa po kayo! Paulo, ikaw! Ang bayan ng kadiliman, walang kapantay! Takot sa buong mundo! Ang bayan ng liwanag, kusa ng sumuko! Handa po akong ibigay ang lahat ng aming teknik. Hiling ko lang po, napatawarin niyo ang buhay ko. Maglilingkod po ako ng buong puso. Isa ka palang asong marunong kumilos. Sa tingin ko, ang bayan ng liwanag ay hindi na kailangan. Mas mabuti pang sumapi na lang kayo sa bayan ng kadiliman. Ano pang hinihintay nyo? Lumuhod na kayo! Ibigay ang teknik! Mabubuhay kayo! Lumuhod! Ang bayan ng kadiliman, wala kapantay! Wala kapantay! Ang bayan ng kadiliman, walang kapantay! Walang kapantay! Manuel de la Cruz, wala nang pag-asa ang bayan mo. Ikukusa mo bang ibigay ang apoy ng bayan teknik o ako mismo ang maglilinis sa bayan mo? Pinuno, huwag na kayo matigas! Ibigay na ang teknik! Ayokong mamatay dito! Ibigay na! Ibigay na! Hindi tayo makakatalo! Huwag na magpakamatay! Ang bayan ng liwanag, itinayo sa lakas. May matatag na prinsipyo. Di ko akalain na ang mga alagad ko ngayon ay luluhod para mabuhay at magpapakumbaba. Paulo, nabulag talaga ako. Naituring pa kitang isang duwag na walang kwenta bilang kinabukasan ng bayan. Ang 100 taon ng bayan ay masisira sa kamay ko. Teka, Maricel! Ate! Hindi pa ubos ang insenso. Hindi pa tayo talo. Hindi pa ubos ang insenso. Hindi pa tayo talo. Maricel, isa ka lang babae. Bakit ka pa nandito? Gusto mo bang garitin ng kamahalan at ipahamak ang lahat? Miguel, hindi ko hinihiling na maging bayani ka. Basta't kaya mo lang ang sarili mo at makatayo ng marangan. Ngayon, ako na ang bahala sa oras mo. Kahit maubos pa ang dugo ko, kailangan kong magtuloy-tuloy hanggang sa matapos ka. Magaling, kahit babae ka lang.
Mas may tapang ka pa sa mga duwag sa likod mo. Lumayas ka na. Palalagpasin kita. Bilang anak ng pinuno, hinding-hindi ko hahayaang ang isang dayuhang demonyo na durugin ang ating bayan at agawin ang yaman natin. Hindi ka karapat-dapat sa apoy ng bayan. Gusto mo mamatay? Dalawang espada! Puro forma. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Sa susunod, wala nang palugit. Kailangan kong magtagal para kay Miguel. Ang bayan ng kadiliman ay puro forma lang pala. Kung may ibubuga ka talaga, bakit gusto mo ang teknik namin? Ang talas ng dila mo, ipapakita ko sa'yo kung anong buhay na kamatayan. Yan lang ba ang kaya mo? At nangangahas ka pa sa bayan namin? Maricel, tama na! Mamamatay ka! Hindi ba niya alam ang lugar niya? Nagpapakamatay pa. Naghahanap ng kamatayan. Kanya lang pala. Hindi pa ako talo. Labor. Hayop ka! Dahil gusto mong mamatay, bibigyan kita. Michelle! Huwag! Ikaw pala ang pinili ng tadhana. Ikaw pala ang pinili ng tadhana? Huwag kumalaw. Kapag tinigil mo yan, baka pumaliktad ang tuko mo. Masasayang ang pagsasanay mo. Ako na ang pahala. Kalma lang. Walang pag-iisipan. Ang buhay ni Maricel at ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa iyo. Maricel, paghanda na ako. Lahat ng nanakit sa'yo ay babayaran ng 100 beses. Ito na ba ang pinakamalakas na apoy ng bayan teknik? Napakalakas pala! Pag natapos niya, siguradong patay ako. Hindi ko siya papayagan. Bitawan mo ko, hayop! 20 taon kong hinihintay. Hindi mo siya mapipigilan. Maricel, bitawan mo! Mamamatay ka! Wala ka sa sarili. Miguel, sabi mo palagi, gusto mo maging isang dakilang bayani. Pero ang hiling ko ay ang maging ligtas kat masaya na di ka na maapi o maliitin. Huwag sa kanya. Hayop! Ikaw muna ang tatapusin ko. Miguel, kahit hindi ka pinili ng tadhana sa puso ko, bayani ka pa rin. Gusto ko sanang makita ang araw na matapos mo ang apoy ng bayan. Para sa mundo, wala nang mangahas na maliiting ka. Sayang, di ko na yan makikita.
Maricel! Hayop! Mamatay ka na! Walang inisip. Kahit walang talento si Miguel, fiancé ko pa rin siya. Ako, si Maricel, ang sandalan niya. Ang mangahas na apihin siya ay kalaban ko. Sa buong bayan, si Miguel lang ang nag-alaga sa akin. Kahit hindi siya pinili ng tadhana, mahal ko pa rin siya. Handa akong protektahan siya habang buhay. Maricel, 20 taon kong pinrotektahan. 20 taon kang minaliit. Binuhos mo ang buong buhay mo. Hanggang kamatayan, pinrotektahan mo ko. Para lang makatayo ako ng matuwid sa mundong ito. Paano ko hahayaan na mamatay ka para sa akin? Sinaktan mo si Maricel! Mamatay ka na! Imposible! Kapatid, maawa ka sa akin! Miguel! Anong hinihintay mo? Patayin mo na siya! Patayin siya! Patayin siya! Maawa ka sa akin. Ako, maibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking lakas. Pati ang bayan ng kadiliman, sa'yo na! Ang lumabag sa bayan ng liwanag, papatayin ko! Yang mga salita mo, sa impyerno mo na lang sabihin. Ang nanakit sa tao ko, sinong nagpalakas ng loob nyo? Si Don Lucio ng kadiliman! Don Lucio, dumating ka na! Walang kwenta. Ganito lang, kailangan mo pa akong tawagan. Ikaw pala ang pinili ng tadhana. Miguel! Hindi pala niya kinaya! Nagot na! Kahit ang pinili ng tadhana, natalo! Ang bayan ng liwanag, tapos na tayo. Don Lucio, mukhang ang biglaang pagdating ay tradisyon ng bayan ng kadiliman. Pinuno Manuel, matagal na. Ang mga tauhan mo ay mahina pa rin. Ngayon, sa mga tauhan ko, ganito na lang sila. Hindi ba't may laban? Ituloy natin. Mga walang kwenta! Sinong lalaban sa akin? May usapan muna. Dahil hindi kayo marunong tumanggap, magkasunduan na tayo ng kamatayan. Tingnan natin kung anong kaya ninyo. Lagot, si Ramon malupit! Dati, siya ang pinakamalakas sa talaan ng bayan. Di ko akalain na sumapi na pala siya sa bayan ng kadiliman. Lagot na tayo! Miguel, di ba si Miguel ang tinalo si Bruno? Bakit siya natalo? Hindi siya ang tunay na pinili ng tadhana? Tako kayong lumaban. Sumusuko na agad. Sa tingin ko, ayaw ninyong malaman ang kahahantungan. Ako! Kung ganon, simulan na. Ako na! Pinuno Manuel. Labanan to ng mga bata.
Hindi bagay na ikaw ang lumaban. Alam ko ang lakas ninyo at ni Ramon Malupit. Ipaglaban ang mga alagad ko sa inyo. Parang pinapatay ko lang sila. Bilang pinuno, at dahil ayaw ninyong umatras, ako na ang lalaban sa'yo. Itay Pinuno. Si Qian Juechen ay eksperto sa palad ng ulap. Hindi siya kaya ni Manuel. Pinakamatandang yan. Ang matandang yan. Muri! Sabi ko na, hindi kita lalabanan. Gagalawin niyo ang pinuno namin. Sa akin muna kayo. Pinuno. Itong si Ramon Malupit ay tunay na malupit. Naging matigas na ang kalamnan niya. Parang halimaw. Kamao ng dugo at suntok na walang anino. Ang tulad kong matanda, baka di makayanan ang ilang atake. Hoy, tanda! Ganito lang, tapos ang yabang mo. Mga basurang taga-bayan ng liwanag. Talagang walang kwenta. Tay! Tay! Sinong lalaban sa akin? Kung walang tatalo sa akin ngayon din, wasakin ko ang bayan ng liwanag! Ako! Ako na! Miguel, hindi ka naman talaga ang pinili ng Tadhana. Akala mo dahil natalo mo si Bruno Maligno, kaya mo na si Ramon Malupit? Pati ang pinuno, di siya kinaya. Bakit ka pa susugod para mamatay? Oo nga, si Ramon Malupit galing sa pinakamalalim na kadiliman. Ang dating numero 1 sa talaan ng bayan. Walang nakalaban sa kanya ng 3 atake. Bilis, sinong lalaban? Suko na ako. Ang bayan ng kadiliman, ang pinakamalakas. Hindi kami makakapantay. Ang bayan ng liwanag? May mabuting aso Paulo, pala! May kalaban tayo. Bakit ka sumuko? Kuya, paano mo nagawa to? Pinabayaan mo ang bayan! Sa ginawa mo, ano pinagkaiba mo sa mga traidor? Ano alam nyo? Suko na kayo kasama ko! May pag-asa pa tayo! Hindi kaya... Handa kayo mamatay? Para sa bayan? Si Ramon Malupit, walang makakatalo. Pag umakyat kayo, kamatayan lang ang aabutin nyo. Ako? Nag-iisip lang ako ng maayos. Putit matalino ka. Ngayon, mga inutil ng bayan ng liwanag. Gaya niya. Lumuhod kayo sa akin at magsuko. Palalagpasin ko pa kayo. Kundi, papatayin ko ang pinuno nyo, pati ang lolo Mateo nyo. At hindi kayo mamamatay ng buo. Mga hayop! Mga hayop kayo! Luluhod ba kayo? Kundi, puputulin ko ang mga ugat niya. At puputulin ko ang kamay at paa niya. Pinuno! Ako ang lalaban sa'yo! Ako ang lalaban sa'yo! Miguel, gusto mo ba mamatay? Alam mo ba si Ramon Malupit? Hindi na siya ordinaryong mandirigma. Wala ka sa kanya. Kahit gaano siya kalakas, isa lang siyang tao. Miguel. Ako naman talaga ang hanap nila. Itong laban, ako ang lalaban. Miguel, gusto mo bang isama ang buong bayan sa kamatayan mo? Don Lucio, mga Gino, siya ang napapakamatay. Wala akong kinalaman. Pakawalan niyo na ako. Paulo, wala ka bang konsensya? Ang bayan ang nagpalaki sa'yo.
Nang wala ka ng malapitan, tinanggap na nila. Paano mo nagawa to? Oh, ano ngayon? Matalino ang sumusunod sa panahon. Kahit mawala ang bayan, anong pakialam ko? Kung sasapi ako sa bayan ng kadiliman, kahit aso pa ako, buhay pa rin ako! Paolo, sa tingin mo ba siguradong talo ako? Ang pinili ng tadhana ang pinakamalakas. At hindi tulad mo na tinalo ni Don Lucio sa isang galaw lang. Ikaw, isa kang peking pinili ng tadhana. Kung matalo mo siya ngayon, luluhod akong aalis sa bayan. Sige, hihintayin ko. Makinig kayo. Ako, si Miguel, papatayin ko ang mga traidor na to at palalayasin sa bayan! Ang yabang mo. Pata. Ngayon, babaliin ko ang buto mo at ipapakain sa aso. Lagot, 16 na daliri ng bakal. 16 na daliri. Lagot na! Iyan ang kumatay niyang galaw. Sabi nila noon, ginamit niya to para labanan ang sandaang tao at makatakas sa kadiliman. Buti naman at may alam kayong mga inutil. Tama, itong 16 na daliri ng bakal ko galing sa isang Grandmaster. Maliban sa nagtatag ng bayan nyo, ang unang pinili ng tadhana, walang makakatalo sa akin. At ikaw, peking pinili ng tadhana, kung makalaban ka sa akin ng kalahating galaw, galing mo na. Nakatagal ka ng kalahating galaw. Mukhang ikaw pinili ng tadhana. May bubuga ka pala? Tama na ang satsat. Hapusin mo na. Sige! Pinili ng tadhana. Miguel! Kaya pala, haligi ng dragon nasira. Pinilit ni Miguel ang apoy ng bayan. Mukhang hindi niya di natutunan ng apoy ng bayan. Pinilit niyang matutunan. Ngayon, ang kanyang mga ugat nagbabalik sakit na. Dapat linisin. Pero sa buong mundo, ang tanging nakatutong apoy ng bayan ay siya at ako. Paano ko ito lilinisin? Miguel, maging maayos ka lang. Lolo, may paraan po ba para maayos ang ugat niya? Walang kwenta si Miguel. Kayo, kung sa kanya lang kayo umaasa, maghintay na lang kayo ng kamatayan. Tumahimik ka! Tiyak na mananalo si Miguel. Siya ang pinili ng tadhana. Piniling tadhana. Puro kalokohan. Don Lucio. Pagkatapos ng laban, ang ulo ng pinili ng tadhana sa akin na. Ako na ang kukuha. Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Itong mukha, parang sa pinuno ng isang maliit na bayan na winasa ko noon, may pagkakahawig. Hindi kaya ikaw ang anak ng bastardo na yon? Anong sabi mo? Sabi ko, pinilipit ko ang leeg ng tatay mo. Ang ulo niya, ginawa namin parang bola, sinipa sa lupa. Ang nanay mo, namatay sa sagupaan ng mga pala. Kapatayin ko kayo! Isa ka lang palang basurang di kayang protektahan ng magulang. Bastardo. Miguel, bumanggon ka na! Bumanggon ka na, Miguel! Tingnan mo yung itsura mong hayop. Kayong mga tanga ng bayan ng liwanag, umaasa kayo sa isang basurang tulad niya. Dapat lang kayong mawasak. Wala na ba talaga?
Kaya pala, sa tulong lang ng iba, makakabawi siya. Miguel, bumangon ka! Bumangon ka na, Miguel! Ate, paano na? Mamamatay na ba talaga tayo? Walang kwenta. Pinili ng tadhana? Sa paa ko lang, isang aso. Lumuhod kayong lahat! Ayaw ninyong sumunod, ha? E di isa-isahin ko kayo hanggang mamatay kayong lahat. Galing! Galing, Ramon! Tikyo! Hamat na langgam, buhay pa rin? Imposible. Miguel, labanan mo siya! Ikaw ang tadhana! Pinili ng tadhana! Malalampasan mo siya! Baliw na ba kayo? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang desperasyon. Lagot! Ramon, tama na! Hindi ko siya hayaang pigilan ka! Bruno, pigilan mo si Ramon! Maricel! Misha! Matandang pinuno! Bakit kayo natatakot? Ngayon, ang pinili ng tadhana ay mamamatay sa kamay ko. Patayin ang bayan ng liwanag. Walang matitira. Miguel! Lagot! Ramon! Tangga ka! Wala lang pala ang pinili ng tadhana. Lagot! Patay si Miguel! Lagot na tayo! Hindi pa tapos! Matandang baliw! Anong pinagsasabi mo? Hindi! Imposible! Mamatay ka na! Paano nangyari to? Hindi! Imposible! Mamatay ka na! Paano nangyari to? Miguel, ingat! Ayos lang ako. Ayos ka lang pala. Ayos ka lang. Puset! Nakatakas pa rin sila. Mabuti't ligtas kayo. Sa laban na to, sugatan sila't may bali at nasira ang loob nila. Sa tingin ko, sa ngayon, hindi na sila makakagulo. Miguel! Ikaw ang bayani ng bayan ng liwanag! Tama na. Miguel, mali ako. Dapat hindi ako naging makitid.
at laging kang binabangga. Ako, si Paulo Reyes. Tupad ang salita ko. Aalis na ako sa bayan ng liwanag. Tigo! Palalayasin ka at hahayaan kang pumunta sa kanluran para sumapi sa bayan ng kadiliman. Ayoko magkaproblema. Patawad ako. Mali ako. Walang kwenta. Puro pahirap ka. Don Lucio, nagpapaya lang po ako. Minaliit ko po siya. Pakiusap po, bigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon. Pangako po, kukunin ko ang ulo ni Miguel Santos para ipang-ulang yun. Hindi pa nga kita binabangga. Walang kwenta ka. Sabi kong tumigil ka. Sinawi mo ko? Tinulungan mo pa ang batang yun na buksan ng kanyang daluyan. Dapat kang mamatay. Don Lucio. Isang ulila lang. At ako pa ang nagmukhang tanga. Puputulin ko siya sa milyong piraso. Halika kayo. Oras na! Yukod sa langit! Yukod sa mga nakatatanda! Yukod sa isa't isa! Miguel, sa wakas, ikakasal na tayo. Hindi na tayo maghiwalay. Alam kong si Maricel ang pinakamahigpit na nagmamahal sa akin. Kaya ako, si Miguel, nanunumpa. Habang buhay, hinding-hindi ko sasaktan si Maricel. Kapag sinira ko ang sumpang ito, sana'y parusahan ako ng langit at lupa. Hindi kita hahayaang magsisi na pinakasalan mo ko. Kahit ang buong mundo'y kalaban mo, puprotektahan kita. Sige! Sige nga! Ikaw na. Kuya, sumuko ka na. Siya talaga ang pinili ng tadhana. Ngayon, lagi na tayong talo sa kanya. Wala namang lamangan. Pamilya tayo. Tuy! Huwag kumilos! Sugot sa kanluran! Tapusin si Bruno Maligno! Apa! Teka, may mali. May mali? Anong mali? Nervyos ka lang. Ang tahimik dito. Wala namang maple dito.
Maricel, ingat! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Ayos lang ako. Sino nanggugulo? Namabas kayo! Kayo na naman! Kung matapang kayo, ibaba niyo ko! At labanan niyo ako ng patas! Kuya Miguel! Ito pala ang pinili ng tadhana. Pinilit lang pala. Walang basehan. Talagang mahuhula ang pinuno. Ikaw, bata. Sa wakas, nasa kamay ka na namin. Tama na. Huwag nang kumawala. Wala ka ng lakas. Itong baging, pinahira ng katas ng mandaragit. Magiging inutil ka na, mali. Pagkatapos nito, isa ka ng bangkay. Manood ka lang. Itong inutil mong nobyo, mamamatay sa harapan mo. Huwag! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Kuya Miguel! Huwag! Maari po bang iligtas niyo ko? Ilang araw na pa. Hindi kaya mamamatay na lang ako rito. Niligtas niyo po ako. Maraming salamat po. Wala nang kamay pa. Lason ang katawan mo. Pinilit kong lumaban. Ginamit ko ang huling lakas ko para iligtas ka. Sayang lang pala. Pero niligtas niyo pa rin ako. Ngayong niligtas niyo ko, baka sabay na tayong mamatay dito. Shwe, hindi ako mamamatay. May pagnanais ka pang mabuhay. Niloloko mo ko. Ang same mo. Kung ayaw mong mamatay, makinig ka sa akin. Ano po ang gagawin ko? Ito ang malalim na lawa ng yaman. Tuwing walang buwan at malakas ang hangin, dumarami ang lamig dito. Ang pwesto mo, ang pinakalamig dito. Napakainit ng loob mo. Ang lamig lang ang makakapigil sa apoy. Gawing tubig ang lamig. Doon ka lang makakaligtas. Handa ka bang isugal ang buhay mo? Grabe, ang galing niya. Sa isang tingin lang, alam na niya ang lagay ko at kung anong lason. Bakit naman ako matatakot? Hinihintay pa ako ni Maricel. Kahit isang pagkakataon lang, kahit gumapang pa ako, babalik ako, nangako ako, hinding-hindi ko na siya hahayaang umiyak. Eloy gawing tubig, labanan ang lason. Kailangan ko magtagumpay. Gino, ano po yun kanina? Hulan mo, bata. Gino, huwag niyo na po akong paglaruan. Kalma, hindi ahas o daga. Gamit lang ang lakas ko. Sinusuri lang kita. Ang sarap! Ang sarap! Bata, sino ka ba talaga? Sinong guru mo? Gino, ako po si Miguel Santos, taga-bayan ng Liwanag po. Bayan ng Liwanag?
Bayan ng liwanag pala. Tadhana nga. Gino, may koneksyon po ba kayo sa Bayan ng Liwanag? Wala akong pangalan. Pinagtaksilan lang ako. Kaya nagtatago at nagpapakabuhay dito. Hindi ko siya masasabihan. Ako ang nagtatad ng Bayan ng Liwanag. Pero nilason ako ng uod. Nagtatago at naghihintay ng kamatayan. Wala na akong danggal. Sa Bayan ng Liwanag, nitong 100 taon, may pinili ng tadhana ba? Wala. Paano niya malalaman ng pinili ng tadhana ay ako na halos patay na? Walang kwenta. Ang Bayan ng Liwanag, puro walang kwenta pa rin. Mukhang siya hindi lang walang koneksyon sa Bayan ng Liwanag, kundi mortal na kaaway pa. Baka taga-bayan ng kadiliman. Lalo akong hindi magsasabi. Ang lamig. Grabe ang lamig dito. Paano naman magkakaroon ng Miguel dito? Tama na yan. Ilang araw na tayong naghahanap. Nilibutan natin ang bangin. Wala pa rin bangkay niya. Kung di pa rin natin mahanap, sa night market tayo mamaya. Mag-enjoy tayo, ano? Tama ka dyan. Hoy, bata. Ikaw pala ang hanap nila. Lolo, ngayon, baka madamay pa po kayo sa akin. Kaunti lang po ang lakas ko. Baka di ko sila matalo. Bata, anong silbi ng sinasabi mo? Sa Bayan ng Liwanag, nung nag-iensayo ka, ganito ka rin ba? Laging nawawalan ng loob? Kung mamamatay ka rito ngayon, ako ang unang mapapahamak sa'yo. Hindi kaya mamamatay na ba ako dito ngayon? Buisit! Akala ko, ang pinili ng tadhana na magliligtas sa akin. Pero isa lang palang walang kwenta. Tingnan mo kung patay na yung matanda. Bakit ako? Sabay na lang. Patay na. Sabi ko na, ang lamig dito. Imposible. May matandang nagtatago pa rito. Hindi naman siyang pinili ng tadhana. Sino? Sinong tumatawa? Tingnan mo! May isa pa! Si Miguel Santos. Ang tagal nating hinanap, bigla na lang sumulpot. Wala lang pala ang pinili ng tadhana. Huwag kang matakot. Si Miguel, di na makagalaw. Malubang lason. Yan lang pala. Patayin siya. Galing, bata! Bata, ayos ka lang ba? Lolo, ayos lang po ako. Lolo, nakagalaw na po ako. Galing, bata! Sulit ang pagtuturo ko sa iyo nitong mga araw. Halika, palayain mo ang mga ugat ko. Lolo, ano po ang pangalan ninyo? At saan po kayo galing? Hindi ka naniniwala sa akin. Kung papatayin kita, bakit ka pa niligtas? Tama. Nagkamali lang ako. Lolo, kumusta po kayo? Hindi pa rin. Pero ngayon, pakiramdam ko, ang mga ugat ko ay mas gumaling na. Lolo, niligtas niyo ako. Ipapasa ko ang lakas ko sa inyo. Lolo! Bata, tandaan mo to. Binigyan kita ng 10 taon ng lakas.
Ako po, hindi ko po kayo mababayaran. Ako si Tatay Mateo. Bata, hindi ko hinihingi ang kabayaran mo. Kasi mag-isa na lang ako. Saan ka pupunta? Sa totoo lang po, bala ko pong bumalik sa Bayan ng Liwanag. Oh, narinig mo? Sa black market ulit na yon. Ibebenta na naman sila. Alam ko. Kailan mo ba ayusin ang kariton? Kundi, pag sarado na, huli na tayo. Pasensya po. Akala ko may tanda papuntang Bayan ng Liwanag. Bakit wala na? Hindi mo alam? Wala na sila. Ano? Paano nawala ang Bayan ng Liwanag? Linawin mo sa akin. Totoo po, kamakailan lang po. Ang Bayan ng Kadiliman po, sinakop silang lahat. Ibinebenta sila sa black market. Binibenta pa? Ayun sa bigat. Nasaan? Black market. Sa unahan lang. Gaano katagal mula rito? Mga isang araw. Sirang kariton namin. Hindi namin kayo masasabay. Simple lang yan. Bakit di pa nagsisimula? Matatandaan na kami sa paghihintay. Oo nga! Bakit ka nagmamadali? Tingnan ko, noche at matigas na sandata. Kaya pala ang mga host ng auction ay ang Batang Pinuno at mandirigma ng Bayan ng Gabi. Hinaan mo boses mo, sumapi na sila sa Bayan ng Kadiliman. Ang Bayan ng Kadiliman ngayon ay napakalakas na. Una, ang pinili ng tadhana, ang pinakamalakas, ginawa nilang inutil. Wala pang balita kung buhay pa. Tapos, sinugod nilang Bayan ng Liwanag at sinako. Ngayon, ang mga lolo Mateo nila, ang pinuno, ginagawang aso at ipapalabas sa auction. Tama. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na auction. Lakat! Itong tatlo, ayon sa timbang, 130 kilos. 120 kilos. kilos. Simula sa 8 pila kada kilo. Simula na. 100! Yung gitna! 500! Lolo, bakit wala kang maskara? Hindi mo ba alam ang patakaran dito? Bata, ingay mo. Rico Noche, pinuno ka ng Bayan ng Gabi, pero aso ka ng kadiliman. Nasa lang dangal ang tatay mo? Hoy, Tanda! Ang kapal mong banggitin ng tatay ko! Noon, sabay kayong dalawa sa samahan ng mandirigma. Siya ang sumagip sa'yo at namatay dahil doon. Eh ikaw, sa mga taon na to, bilang pinuno ng bayan, masaya ka, no? Maliban sa libing niya, minsan mo lang siya binisita. Sa mga taon na to, ni minsan ba nagluha ka para sa kanya? Lalo na, ang Bayan ng Gabi namin, ni minsan di mo tinulungan ang bayan nyo. Kung wala si Miguel Santos, masahol pa sa aso. Gusto kong lumakas. Sumama sa malalakas. Anong masama doon? Hayok! Tumahimik ka! Ituloy! 1,000! 3,000! Sugod! Ganda. Kalma lang. Ikaw na ang susunod. Ang Bayan ng Kadiliman, inubos na ang lakas nyo. Wala na kayong silbi. Payo ko lang, huwag nang lumaban. Lolo, anong gagawin natin? Kung nandito lang si Miguel,
Kung nandito lang si Miguel, Yang pinili ng tadhana, wala ng silbi. Hindi na siya darating. Sugurin nyo na. Ang laman ng matandang to, talbuhin nyo ng piraso-piraso. Sino yan? Lumabas ka! Bibilang ako hanggang 3. Kung di ka lalabas, huwag mo kong sisisihin kung maging malupit ako. 2! Ayos! Ayaw mong lumabas, ha? Sige, hahayaan kita mapanood na patayin ko silang 3. Ito! Apoy! Apoy ng bayan teknik! Nagpakita na ang pinili ng tadhana! Mali. Mula sa kanila. Isa lang ang pinili ng tadhana, si Miguel Santos. Pero nasaan siya? Hanapin mo ang pinili ng tadhana! Narinig mo! Kapag di mo nahanap, pupugutan kita ng ulo. Sige. Alalay lang siya. Paano nyo mahahanap ang pinakamalakas? Hindi ba't nakakatawa? Mukhang wala rito ang pinili ng tadhana. Ang boses, hindi kaya si Barang Pinuno? Sino ko ba talaga? Alipin ka lang. Pero ang lakas mo pala. Minaliit yata kita. Matigas! Sugot! Pugutan mo yan! Opo! Huwag kang aalis. Kung nasa bayan pa ako, siguradong kukunin ko siya bilang tagapagmana. Mukhang ang bayan ay may malalakas pa rin. Walang kwenta! Isang alipin lang, di mo matalo! Anong silbi mo? Tapusin mo na siya! Apoy ng bayan. Ikaw! Ikaw pala. Ikaw ang pinili ng tadhana. Buhay ka pa pala. Di ba sabi mo, pupugutan mo ako ng ulo? Biro lang yun. Biro, pinayagan ba kita na paglaruan ng buhay? Kung di ka tinuruan ng tatay mo, ako na ang magtuturo sa'yo ng respeto. Mali ako. Kuya, pakiusap, palabasin mo na ako. Palalapasin ko na. Pinuno, tara na. Marisol. Ikaw nga. Miguel. Akala ko, hindi na kita makikita. Maricel, ayos na. Bumalik na ako. Bumalik ka. Mabuti't bumalik ka.
Di ba't tinapon ka ng bayan ng kadiliman sa bangin? May milagro ba? Mahaba ang kwento. Aba, bata. Ikaw pala yung pinili ng tadhana. Gino, sa pagtatago ko, hihingi po ako ng tawad mamaya. Lagot! Miguel! Miguel, mamatay ka na. Iho, alis na kayo! Mukhang ang bayan ng kadiliman ay nandito na. Lolo, salamat po. Ipapahinga ko muna sila. Babalik ako para tulungan tayo. Huwag ka nang bumalik. Pagkatapos ko sa buwisit na to, hahanapin kita. Sige po. Tara na. Huwag tumakbo! Maricel, ayos ka lang ba? Ayos lang. May tindahan sa unahan. Magpahinga muna tayo. Tara. Teka, Gino, ano po to? May problema po ba sa karne? Relax lang. Ang tindahan ko ay hindi isang patibong. Bakit? Parang may mali? Anong iniisip mo? Ang lakas natin, hindi tuluyang nawala. Dahil sa bayan ng liwanag, may natirang lakas pa tayo. Kaya hindi tayo magiging demonyo. Iniisip ko yung matandang nakita ko. Malayo na tayo sa black market. Sina Ramon Malupit at Rico Noche, hindi sila makakapunta agad. Tinago ko rin ang aming mga yapak. Pero bakit kinakabahan pa rin ako? Teka, isang matandang pilay. Paano ang bawat hakbang niya ay pare-pareho? Hindi siya parang matanda. Mas parang isang pambihirang mandirigma. Hindi pwede. Kailangan na natin umalis. Sino ka? Saan mo dinala si Maricel? May ibubuga ka rin pala. Pero, ngayon, mamamatay ka rito. Hindi ko ulitin ang sinabi ko. Tatanungin kita ulit. Si Maricel, saan mo siya dinala? Pinili ng tadhana ang babae mo. Ako ang pumatay. Ikaw! Maricel! Miguel Santos. Matagal na. Pinaghirapan kitang hanapin. Bitawan mo siya! Miguel, tandaan mo, ang tao mo ngayon ay nasa amin. At tingnan mo ang paligid. Tingnan mo kung nasaan ka. Mali. Hindi ito isang tindahan. Pinili ng tadhana
Mula nang pumasok kayo sa lugar na to, nalason na kayo ng usok. Lahat ng nakikita ninyo ay peke. Luna Maligno, dalhin mo sila rito. Opo. Dalhin na sila? Anong gagawin ninyo? Kalma lang. Ito ang 1000 taon dugo ganoderma na pinaghirapan ng aming pinuno. Pampalakas ng katawan at pampahaba ng buhay. Ang swerte mo ngayon. Ako, hahatian kita. Ano? Pinili ng tadhana, hindi ka inom? Kung ayaw mo, mamamatay ang babae mo! Miguel, huwag! May patibong yan! Ayos. Miguel, pinili ka nga ng tadhana. Ang tapang mo. Kaya pala, di ka pa namamatay. Pero ngayon, siguradong mamamatay ka. Nga pala, maraming tagabayan ng liwanag ang namatay para lang sa bundok ng liwanag at makuha ang 10 dekadang ginseng. Hindi mo ba susubukan? Ang yapang mo. Miguel! Bruno, anong atake mo? Sa akin mo ibunton! Bitawan mo siya! Maricel, ayos lang ako. Pinili ng tadhana. Huwag ka nang magpilit. Napakalakas ng lason na yan. Ngayon, naninigas na ang katawan mo. Mamaya, mawawala na ang 5 pandama mo. Hindi ka na swerte tulad ng dati. Ngayon, siguradong patay ka na. Miguel, lumuhod ka sa akin ngayon at magpasakop ka at palalagpasin kita. Hinding-hindi ako papayag. Ayos. Pinili nga ng tadhana. Sa kahinaan mo, may tapang ka pa. Sige, ngayon, luluhod ka man o hindi? Plague ng kadiliman! Pinapaluhod niya si Miguel sa mga plague ng kadiliman. Napakawala kaya! Pinili ng tadhana, ngayon, gagawin kitang aso ng kadiliman. Matandang pinuno! Mukhang ang mga ninuno ninyo sa kadiliman ay di kayang tanggapin ang pagluluhod ko. Mukhang ang mga ninuno ninyo sa bayan ng kadiliman hindi kayang tanggapin ang pagluluhod ko. Ilabas niyo na ang mga plak ng inyong mga ninuno! Matandang pinuno, itong si Miguel. Baka nakabawi na siya ng lakas? Imposible yan. Ang dugong yan ay puno ng pinakamalalang lason. Sa mga nakalaang araw, kami ng pinuno ay nagbula sa mga sinaunang aklat. At ginawa to para labanan si Miguel. Paano siya makakabawi? Miguel, ngayon, ipapaluhod kita.
Baka nakabawi na siya. Kaya niya nagalaw ang lahat at bumagsak ang mga plak. Walang lakas. Halata namang nadin halimaw na siya. Tay, ano po bang nangyayari? Wala na ba talaga siyang lakas? Iwan ko rin. Lolo Mateo, matagal niyo nang pinangangalagaan ng mundo. Alam niyo po ba ang lagay ni Miguel? Tingnan nyo, isa na akong walang kwenta. Pero sa buong buhay ko, sa langit, lupa, at magulang lang ako luluhod. Sa iba, hindi ako luluhod. Baka maikli pa ang buhay ko. Miguel! Gusto mong mamatay! Miguel! Papatayin kita! Tulad ng ginawa ko sa magulang mo! Papatayin kita! Luna! Pigilan mo siya! Sa akin muna to. Bibigyan kita ng mas maganda. Sayang, tupa naman ang asawa ko. Miguel, saan galing ang lakas mo? Ang huling porma ng apoy ng bayan. Isang diwa. Kontrolado ko ang lahat. Sa mga tulad ninyong demonyo, paano ninyo maiisip? Miguel! Kaya pala. Hindi mo ininom ang likido ng dugo Ganoderma? Nagtataka nga ako. Isang hamak na tulad mo, bakit ka pinili ng tadhana na maging pinili ng tadhana? Sinong nagsabi na ang hamak ay hindi pwedeng maging pinili ng tadhana? Sayang, may iba ka pang kahinaan. Ngayon, tiyak ang kamatayan mo. Sayang, may kahinaan ka pa. Ngayon, patay ka na. Maricel, anong nangyari? Matagal ko na silang nilagyan ng paralisadong uod. Para lang sa'yo. Akala mo nakatakas ka sa likido ng dugo Ganoderma. Makakatakas din ba sila? Ano? Haranin siya! Habulin! Maricel! Lolo! Pinuno! Kisingin nyo na! Miguel! Pinili ka ng tadzana, di ba? Kung ganon, gamitin mo ang apoy ng bayan technique at patayin mo silang lahat! Tumahimik ka! Kayo ang unahin kong patayin! Walang silbi. Mga paralisado na sila. Ngayon, ikaw ang mamamatay o sila ang mawawala. Sayang, mga paralisado sila. Walang pakiramdam. Maliban kung mawasak ang mga kamay at paa, hindi sila titigil. Miguel! Ngayon, papanoodin ko kayong magpatayan! Kay ganda! Napakaganda! Hindi ko sila masasaktan. Anong gagawin ko? Iho, ang bayan ng kadiliman ang nagparalisado sa akin. Ilang dekada kong pinaghirapan, napigilan ng uod gamit ang lakas ng apoy. Pero kulang pa rin. Para tuluyang mapuksa ang uod ng kadiliman, kailangang ilabas ang uod. Matagal ko nang nilagyan sila ng paralisadong uod. Para lang sa'yo. Akala mo nakatakas ka sa likido ng dugo Ganoderma. Makakatakas din ba sila?
Ilabas ang uod. Sige, tingnan natin. Baliw na ba siya? Sugo! Maricel. Miguel, anong nangyari sa akin? Emerhensya to. Naapektuhan kayo ng paralisadong uod. Ipaliwanag ko mamaya. Hunahin ko silang patayin. Lumabas ka! Lumabas ka! Peke, hindi kaya napahamak na naman ako sa ilusyon. Pinili ng tadhana, ganyan lang pala. Ilusyon ng lahat. Parang kamay ng diling at sipa ng diling. Si Bruno maligno ngayon, sa libong ilusyon, isa lang ang tunay na katawan. Mamatay ka na! Maricel! Maricel, magiging maayos ka lang. Ipapasa ko ang lakas ko sa'yo. Walang saysay. Makinig ka. Baka mamaya, hindi ko na masabi. Hindi kita hayaang mapahama. Mula bata pa lang, laging curious ako sa'yo. Bakit hindi ka tulad nila? Nasunod-sunuran sa akin. Naalala ko pa, sabi nila, ikaw daw ang magiging asawa ko. Pero hindi ka nagsalita. Galit na galit ako. Kaya kumuha ako ng kutsilyo at itinutok sa leeg ko. Pinilit kita na sa kahit anong sitwasyon, hindi mo bibitawan ang kamay ko. Tanda ko palagi. Pag dumadating ang mga magulang nila, laging malungkot ka. Miguel, gusto kong sabihin sa'yo, ako ang pamilya mo. Sana kasama kita manood ng araw at bituin. Pero hindi ko na magagawa. Takot na takot ako. Pag wala na ako, wala nang mag-aalaga sa'yo. Ako ang bahala. Hindi kita hahayaang mamatay. Maricel! Miguel, dahil sa'yo, ang buhay kong parang patay. Nagkaroon ng pag-asa. Dahil nakita ko ang pagsisikap mo, kaya ako nagpusige. Maricel. Maricel! Kanina, sinata ninyo ang pinakamabait sa akin. Pagbabayaran ninyo to ng 100 beses na mas malala. Huwag! Huwag mo ko patayin!
Pero narinig ko, ang may-ari ng palasyo ng yelo sa bundok ng liwanag ay mayroong isang lawa na nagpapabuhay ng patay. Mula sa bayan ng liwanag, patungong Hilaga. Lampasan ang ilog ng paglalakbay at ang bundok ng libong patong. Sa paanan ng bundok ng liwanag at yelo, may isang kawayanan. Pinagbabantayan ng mga alagad ng palasyo ng yelo. Bawat isa sa kanila ay dating pinakamalakas sa talaan ng bayan. Kapag natalo mo sila, siya ka mo makikita ang may-ari ng palasyo ng yelo. Pinagbilinan sa'yo. Pinagtawanan ng mga alagad. At lalo pa kitang naabala. Maricel, lagi mong tinatanong kung dahil lang sa kasunduan, kaya mo ako pinagbibigyan. Ang totoo, dahil lang mahal kita. Sa buong buhay ko, dahil sa pag-aalaga mo, nalaman kong may liwanag pala. Pinili ng tadhana, wala ka ng lakas, pero nilabanan mo ang daan-daang tauhan ko. Handa kang mamatay. Ano ang iyong hihilingin sa akin? Huwag ka nang tumingin. Wala ako rito. Ikaw ang pinuno ng palasyo ng yelo. Tama. Ako po si Miguel Santos. Pakiusap, iligtas niyo ang mahal ko. At anong handa mong isakripisyo para dito? Lahat ng meron ako, kahit ano, handa ako. Mabuti. Kung isusuko mo ang lakas ng tadhana, gagamitin ko ang tubig ng lawa ng liwanag para ibalik ang buhay niya. Anong tinatawa mo? Ikaw, Bruno Maligno, Rico Noche. Sa tingin mo ba, ang tanging mahalaga ay ang ranggo? Wala ka bang nakikita kundi yan? At saka, ano na, ang pinili ng padana natin, nailigtas niya bang mahal niya? Oo, naibalik siya. Natuwa si Maria Nieves sa kanyang kabutihan. Hindi niya inagaw ang lakas ng tadhana niya. Mihiningi ang puso't atay niya. Kundi, si Miguel Santos at Maricel de la Cruz, ginawa niyang alila ng 3 taon. Si Ate Nieves, baka may gusto kay Miguel Santos? Malay ko ba? Itong si Maria Nieves ang kakatwa talaga. Araw-araw siyang naglalakbay ang malaking palasyo. Pinamahalaan kay Miguel. Tapos, pagkatapos kumaling ni Pinuno Manuel, sumama siya sa akin para magmakaawa. Pero ayaw talagang pakawalan ni Maria Nieves. Hay. Sa di nakakaalam,
Akala pa nila si Ate Buntis sa isang Diyos. Ang kaba mo naman. Tama na. Na pala, naipadala na ba ang mga imbitasyon? Napadala na sa lahat. Relax lang. Anong nakasulat? Mukhang may trabaho na naman.